So ngayon, kung makikita ninyo mga kababayan, nung nagkakaroon na ng mga ganyan at napapansin ni Robin Padilla na tila mauubos ata yung nasa grupo niya kung ano-ano na po ang lumalabas sa kanyang bibig na paninira sa mga former senator at yung mga dating senador na ngayon ay senador pa rin. So ngayon sabi po dito, basahin po natin. Eto raw. Ayon po ito sa Abante TNT, tunay na tabloidista. Robin Padilla binanata ng mga veterano sa Senado. Allows kayo tira. Yan yung sabi dito mga kababayan ha. So eto, ibasahin po natin. Sabi dito, binanata ni Senator Robin Padilla ang mga anyay paulit-ulit ng nagsisilbi sa Senado na tila umanong walang naidudulot na makabuluhang pagbabago sa kalagayan ng bansa sa kabila ng kanilang mahabang panunungkulan. Sa Facebook post nitong Sabado, sinabi ni Padilla na nananatiling mabigat ang kalagayan ng mga manggagawa, magsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng lipunan habang lalo umanong yumayaman ang mga mayayaman. Sabi pa dito, nananatili rin anya ang problema sa mataas na presyo ng kuryente, tubig at iba pang pangunahing bilihin. Sabi pa ni Robin Padilla, lahat yan nasa mukha nyo dahil sa haba ng naging mga termino ninyo, ang tumataas lamang ay sweldo, ay taga-gobyerno at binipisyo ng mga taga-gobyerno. Pero ang common na Pilipino, nanlilimos pa rin sa itaas ang sweldo at binipisyo. Nakailang termino na kayo diyan? Yan pa rin ang isinusulong ninyo na hindi naman umaabante, ani po ni Padilla. Sabi pa dito mga kababayan, ako mag-aapat na taon na, 19 at 20th Congress hanggang ngayon, nag-aantay pa rin na magkakaroon ng katuparan ang mga panukala at pinangako ninyo noon. At ngayon, na mga manggagawa simula pa lang ng mga termino ninyo, dagdag pa ni Robin Padilla, ipinunto rin ng senador ang patuloy na paglaki ng utang ng bansa at ang umano'y mabagal na pag-usad ng mga reformang matagal nang ipinangako sa mga manggagawa kabilang ang usapin ng sahod at benepisyo. Ilan ang mga sinasabi ninyong genius na senador na nasa mataas na posisyon ngayon? Umasenso ba tayo sa panahon nila sa Senado at sa panahon nila ngayon sa itaas? Nasa ng pag-aunlad ng kanilang talino at karanasan, ani po ni Padilla. Sabi pa dito, huwag masyadong magmagaling sa salita, lalo na ang mga matatagal na diyan dahil wala naman na pala sa inyo paulit-ulit na termino, kundi pagtaas ng buwis at paglaki ng utang ng bansa. Tumatahimik na lamang muna kayo at tanggapin ninyo ng mga bata kayo ng oligarko, anya pa. Binigyan din ni Padilla ang panawagan para sa agarang pagpasa ng panukalang magpapataas ng sahod, magpapatupad ng pantay na minimum wage sa buong bansa, magpapababa ng presyo ng kuryente at tubig at magpapalakas sa karapatan ng mga katutubo sa kanilang mga lupain. Palpak tayo at aminin ninyo. Yun nga lang, bago lang ako, kayo luma na diyan. Kaya sa usaping kanto, allows kayo tira. Kaya ngayon pa lang, tumaya na kayo ng dibdiban pagtatapos niya. Yan po yung sabi dito. So ngayon mga kababayan, ito, kung titingnan natin, ito mga sinasabi ni Robin Padilla na kesyo 4 na taon na daw siya, at bago pa lang daw siya na senador na walang naitutulong sa mga kababayang Pilipino po natin, at yung mga batikang senador matagal na daw dyan pero walang naitutulong. Alam nyo mga kababayan na ito para sa akin, kung ikaw ay isang senador at wala ka pang nagagawa, dapat manahimik ka na lang. Kasi nakakahiya po yan. Wala ka nang silbi, ang ingay-ingay mo pa. Saglit na gumawa ka ng trabaho dahil mag-4 na taon ka na dyan, pero wala ka pang nagagawa na makakatulong sa taong bayan. Aba diba dapat ang gawin mo, magtrabaho ka, hindi protektahan yung mga kaalyado mo na pinagkakautangan mo ng loob? Dapat nahihiya ka doon sa mga batikan na sinasabi mo. Kasi yung mga tinutukoy mo na batikan, eto ha, basahin natin yung ilan sa mga batas na napapakinabangan na mga kababayang Pilipino po natin. Sabi dito mga kababayan, eto raw, Landmark Laws of the Solid 11 Block, Tito Soto Comprehensive and Dangerous Drug Act, RA 9165. Si Tito Sen po mga kababayan ang isa sa gumawa ng panukalang batas na yan na naging batas na. So ito yung mga batas na nagawa nung mga sinasabi niya mga kababayan na mga matatagal na senador na wala daw pong nagagawa.
Kung makikita ninyo si Senator Ping Lacson, Philippine Identification System Act or the National ID Law, RA 11055. Ito pong si Miguel Zubiri, Bangsamoro Organic Law, RA 11054. Etong si Lito Lapid, mga kababayan, Free Legal Assistant Act, RA 99999. 4 na 9. Etong si JB Ejercito, Universal Healthcare Act, Republic Act 11223. Wing Gatchalian, mga kababayan, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, RA 10931. Rizal Tiberos, Expanded Maternity Leave Law, RA 11210. Expanded Anti-Hospital Detention Law, Safe Space Act, RA 11313, and many more. Ngayon, sabi pa dito, Kiko Pangilinan, yung Juvenile Justice and Welfare Act, RA 9344, o often called the Pangilinan Law, Sagip Saka Act, RA 11321. And then itong si Bam Aquino, mga kababayan, Philippine Competition Act, RA 10667, Universal Access to Quality Tertiary Act, RA 10931. And then kay Rapi Tulfo naman, mga kababayan, Revised Philippine Coast Guard Law. And then kay Erwin Tulfo, the Assistant to Individual in Crisis Situation, or etong AIX Act, mga kababayan. Yan po yung mga nagawa ng mga senator na binabatikos niya, na sinasabi niya mga wala daw pong nagawa. Diba? Ikaw, Senator Robin Padilla, ilan na bang batas ang nagawa mo? Kasi ang pagkakaalam ko, parang isa pa lang. Diba? Sa tagal mo na nakaupo dyan, 4 na taon ka na dyan. Diba? At wala pa nga masasabing nagawa mo, natatatak sa pangalan mo. Yung mga pinaparinggan mo, mga senator, marami nang nagawa yung mga yan na napapakinabangan ngayon ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga hindi na rin nakakapagtaka, mga kababayan, kung bakit siya binabatikos ni Ben Tulfo. Kasi nga, mga kababayan, ito kung titingnan nyo, saglit na may nagagawa siya, wala siya nagagawa. Dahil nga sa pagprotekta niya sa mga kaalyado niya na pinagkakautangan niya ng loob. Kaya nga, mga kababayan, para sa akin, sana bago ka po muna, Senator Robin Hood Padilla, magtrabaho ka muna. Diba? Magtrabaho ka muna. Mahiya ka sa mga kababayang Pilipino po natin na sumuporta sa iyo noong 2022. Na umaasa na baka isang araw magigising ka at gagawa ka ng tama. Di po ba, mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa mga usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.